Hey everyone! It's me, Gracing, and welcome back to my channel! Okay, simulan na natin yung topic natin about food safety. Kung isa kayo sa mga nag-a-apply dito sa Middle East as a waiter, waitress, stewarding, or chefs, cooks, sana mahanap nyo tong video na to kasi importante to para sa inyo, para sa interview nyo. Okay? Ngayon, kung hindi nyo nga pala na itatanong, dito sa Middle East, halimbawa dito sa Saudi, sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, sa UAE, masyadong mahigpit yung law nila about food safety. So, yung mga local food authority nila dito, pag may nakita silang konting mali, posible na mamultahan yung hotel or yung restaurant, posibleng may makulong, or posibleng merong mapauwi na lang sa bansa nila and ma-blacklist dito sa Middle East. Ganon sila kahigpit when it comes with food safety regulations. Okay? Bakit? Kasi siguro, for example, sa Dubai, okay, mostly yung mga negosyo nila doon is hospitality industry. So, syempre, ayaw nila na mabalita sila sa buong mundo na yung isang turista na matay dahil kumain na food poison dun sa sikat na hotel nila tsaka restaurant. So, ayaw nila mangyari yung mga ganon. Kaya naman, grabe yung higpit ng food safety law dito sa Middle East. Ngayon, bakit ako gumagawa ng vlog about it? Kasi nga, di ba, naikwento ko sa inyo na yung katabi ko malapit dun sa office ng HR na nag-i-interview, naririnig ko yung mga questions and answers nila sa interview. Yung mga Filipino cooks na ini-interview nila, wala masyadong alam or hindi nila alam sagutin yung tanong about food safety or yung mga chef. Minsan tinatanong nila, what is HACCP? What is danger zone? How do you know about bacteria, how it can contaminate the food, how it causes food poisoning? My God, yun ang mga tanong sa interview. So, you know, wentang minsan yung mga Filipino. So, nangihinayang ako kasi alam ko na tayong mga Filipino, mga skilled tayo. Kaso nga lang minsan, hindi natin alam kung paano sagutin ng matino ba or articulate yung interview. Tama ba? Kaya naisipan kong gumawa ng vlog na ganito para naman sana makatulong ako kahit papaano. Alam niyo nung nandyan ako sa Pinas, nasa manufacturing company ako, wala ka na-receive na internal food safety training. Kung hindi pa ako sarili umattend ng training sa PTTC, sa Philippine Trade Training Center, hindi ako magkakaroon ng certificate and hindi ako magkakaroon ng idea about food safety. So, kayo kung nandiyan kayo sa Pinas, advice ko, pwede kayong umattend. Hindi ko alam kung meron pang mga training sa Philippine Trade Training Center. Kasi dati, meron sila noon na half-day basic food safety, libre yun. Tapos, merong may bayad na 3 days yata yun. 2,500 yung HACCP system. Tapos, may certificate yun. So, yun. Kung ayaw nyo naman, magbasa-basa na lang kayo. Alam nyo dito sa Google, ang daming mga information, may mga PowerPoint presentation about food safety. Kahit sa YouTube, marami din. Pero itong vlog ko, bibigyan ko lang kayo ng parang basic para pumasa kayo sa interview. Hindi para sa mag-aral tayo about food safety. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano ba yung mga tinatanong ng mga chef about food safety. Okay, simulan na natin yung topic natin. Normally, tatanungin kayo sa interview, what is HACCP? HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Point. This is a food safety management system to protect food safety. What is food safety or food hygiene? This is the measures to control hazards and to protect consumer health.
It safeguards food from harm. Ano ba yung hazard? Hazard is something that can cause harm. Ngayon, ito yung 4 types of hazard that can cause harm to a consumer or to a guest. Microbiological. Ito yung mga bacteria that can cause food poisoning. Ano ba yung pinaka-sikat, pinaka-common na bacteria? Yung salmonella. Okay? Yung salmonella, pwede nating makuha yun sa raw poultry or raw chicken or sa raw eggshell. Okay? So, yun ang microbiological hazard. So, physical naman, it can cause injury. For example, merong broken piece of glass na halo dun sa salad mo. Siyempre, kung hindi mo yun makikita, makakain mo, masusugatan yung gilagid mo or yung dila mo. Kaya normally yung physical hazard, it can cause injury. So, ayaw din natin na may mahalong physical hazard dun sa pagkain. And then, ito namang chemicals, ito yung mga chemicals, for example, yung mga panglinis natin sa banyo na chemicals, yung muriatic acid, di ba? Or yung mga fertilizer na minsan nilalagay sa bote ng tubig, tapos napagkakamalan na iinom. Okay, so yun naman ang chemical hazard. Yung allergenic naman, alam nyo, may mga tao na allergic sa specific food. So, halimbawa, merong tao na allergic sa peanut. So, yun ang allergic or allergenic hazard. Ito yung tinatawag na 4 food safety hazards. Ayaw nating mahalo itong hazards na to sa pagkain dahil once na mahalo natin to sa mga pagkain, posible na may mamatay dahil sa food poisoning caused by microbiological and chemical food poisoning. Posible rin na may ma-injured dahil sa physical contamination and posible rin na magkaroon or mamatay dahil sa nakakain yung isang anaphylactic na or allergic na tao sa peanut. Diba? So, this is the 4 food safety hazards. Okay, puntahan naman natin yung pinakasikat na tinatanong ng chef. What is danger zone? Okay, paano nyo ba sasagutin yung what is danger zone? Okay, ang sagot doon, danger zone, it is the range of temperature from 5 to 63, wherein in this zone or temperature range, you cannot expose the high-risk food at this temperature because this is the temperature where bacteria will multiply rapidly. Okay? Yun ang sagot doon. Ito nga palang 5 and 63, lilinawin ko. Depende sa isang bansa, okay? Yung standard niya. Kung mag-work kayo dyan sa US, sa Canada, posibleng ito, iba yung standard dyan. Pero dito sa Saudi Arabia or mostly dito sa Middle East, ito yung pinaka-standard niya, 5 and 63. Okay, that's it guys. Yun lang muna yung topic natin. Kung may mga tanong nga pala kayo, you can comment below. Comment below. And next video, itutuloy-tuloy natin. Babalikan natin, magsisimula tayo sa pinaka-basic. Ano ba yung bacteria? Bakit siya nagmumultiply? Ano yung mga requirements niya bago mag-multiply? Balikan natin yung germometer. Ano ba yung mga temperature doon? I-explain ko sa inyo para mas malinaw. And then, at least meron kayong idea. Or, alam niyo yung theory. Para kahit paikot-ikutin kayo sa interview, masasagot niyo kung ano yung interview about food safety. Okay? So, salamat sa panonood. Bye!